Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. So ano po, ang panawagan po natin, kapareho lang po ng ating mga kagalang-galang na senador na nagsasabi na exclusive power ng Korte Suprema, exclusive power ng Senado yung impeachment. So sana matuloy po yung impeachment matuloy po yung impeachment proceedings. Yung sa Supreme Court, umaasa ba kayo 13-0 yung naging boto? You think kayang ma-reverse yun? Well, ang pagkakaintindi ko po sa mga hearing sa korte ay kapag meron bagong ebidensya na pinipresenta ay nagbabago naman talaga yung mga pasya ng ating mga hukom. So meron pong mga facts na hindi pinansin ng Korte Suprema o at least hindi nila binanggit ito sa kanilang naunang desisyon. Ito po yung mga nakapasuloob sa mga motion for reconsideration. So naniniwala po tayo na dahil talagang mga eksperto naman sa batas yung ating mga punong mahistrado, sana po itingin nila yung motions for reconsideration. Ano ba yung danger kapag yung Senate court ay dismiss yung impeachment case? Well, ang punto po talaga ng impeachment, lalo na sa ilalim ng 1987 Constitution, ay gawing mas madali yung pag-hold accountable natin sa mga matataas na opisyales. Kapag lahat ng institusyon po natin ay tumaob, parang binaliktad nila yung naipanalo noong 1986, 1987 at ginawa nilang ulit, parang naghahari-harian na lang bale yung mga matataas nating opisyal dahil naging sobrang kitid na yung daan para sa accountability na ang impeachment po. So sana ay ang panawagan po sa lahat ng institusyon natin, ipagtanggol nila yung diwa ng 87 Constitution, gawin nilang mas madali, gawin nilang mas accountable yung ating mga matataas na opisyalis, wag nilang baguhin, wag nilang labnawin yung proseso ng impeachment. So parang yung Senate, hintayin na lang muna yung decision ng Supreme Court tungkol sa mga MR? Ganun ba yung inyong panawagan? Well, ang posisyon ko po ay sana kagaya ni na Senator Bam Aquino, ni na Senator Tito Soto, nasa Senado talaga yung sole power para duminig ng kaso. So sa tingin ko pwede po nilang pwede naman itong ituloy, no? Pero sa mga senador na nagsasabi na galangin na lang yung desisyon ng Korte Suprema, siguro ang sagot ko naman po ay hindi pa naman yung final. May dalawang grupo. Well, nauna po kami nung Biyernes, tapos yung House ay nag-file kahapon. Baka meron pa pong magpa-file sa today dahil today nga ang unbank ng Supreme Court. Antayin naman po sa mga may ganong reasoning na gusto nilang galangin yung Supreme Court, hindi pa final yung Supreme Court decision. So sana galangin din nila yung proseso, yung tamang legal process. May mensahe ka ba kay Justice Leonen na oponente nung decision? Ayun po, tayo po ay naniniwala naman na eksperto talaga si Justice Leonen. Alam niya, nakasama po natin siya sa ibang mga laban. Malaki po yung naging contribution niya sa administrasyon ng tito ko nung panahon ng signing ng Framework Agreement of the Bangsamoro. Alam niya na mahalaga yung proseso pero mahalaga rin na madidig yung hiling ng taong bayan, yung hiling ng mga Moro nung panahon ng FAB, tsaka yung hiling ng yung hiling ng malawak na taong bayang Pilipino ngayon na dapat magkaroon talaga ng accountability. Na yun naman yung constant po mula yung hiling ng ating mga kapatid na Moro ay accountability para sa historical injustices na naranasan nila sa Mindanao. Yung hiling naman po natin ay accountability din para sa injustices na ginawa ni Sara Duterte, yung pagnanakaw niya, yung pagbanta niya ng karahasan at yung involvement pa niya sa mga extrajudicial killings nung siya ay mayor nung panahon ng kanyang tatay. Ano pong next step natin if ever i-dismiss ng Senate? Kung i-dismiss po ng Senate, syempre pag-aaralan po natin yung mga bagong rules na binaba ng Supreme Court, pero wala ring magpipigil sa taong bayan na magkaroon ng sariling paglilitis para kay VP Sara Duterte. Total, marami naman po sa mga ginawa ni VP Sara ay pampubliko. Sa harap ng lahat po siya nag-threaten ng mga kapwa Pilipino na kahit hindi ko naman sinusuportahan yung presidente, malinaw sa marami at malinaw sa buong mundo na hindi pwedeng magkaroon ng isang vice-presidente na nag-hire ng isang assassin na nag-threaten sa kahit sino mang tao. So para sa akin, kung ganong kalinaw ang ebidensya, taong bayan na po ang hahatol kung ang lahat po ng ating institusyon ay bibigo po sa atin. Pero sana pa rin po, umaasa pa rin po tayo na pakikinggan po kami, na pakikinggan po tayo ng ating mga institusyon. Umaasa po tayo na magkakaroon ng reversal sa decision ng Supreme Court. Yes po, kasi again po yung kapag mayroong bagong ebidensya na pine-present, talagang nasa kapangyarihan ng ating mga Korte Suprema Manyano, RTC, nasa kanilang may power naman po na ma-reverse yung mga desisyon nila kung may bagong ebidensya na present. Sa
naging desisyon ng Korte Suprema noong July 25. May ilang mga punto, may ilang mga facts na hindi nabanggit doon sa desisyon. Sa pagkakaalam ko, yun po yung nilalaman ng motion for reconsideration ng House. Yun din yung nilalaman ng motion for reconsideration na final ng mga impeachment complainant. Sana po tingnan po nila yung facts at mag-decide sila accordingly kung base sa mga bagong facts na ito, kung tama ba ang naging original na desisyon nila. Thank you. Ako po si Professor David Michael San Juan, convener ng Taong Bayan Ayaw sa Magnanakaw at Abusado Network Alliance o Tama Na. Kasama po ang iba't ibang leader sibiko, mga nasa academe, mga profesor, mga taong simbahan, mga kabataang estudyante, health workers at napakarami pang ibang sektor. Mahigit 100 po ang pumirma sa ating letter petition o yung concerned citizens letter sa Supreme Court kaugnay ng desisyon nila sa pagpapabasura ng impeachment ni VP Sara Duterte. Ang amin pong liham ay may 4 na dahilan o 3 dahilan kung bakit namin ito sinulat. Una, gusto naming ipahayag ang malakas na pagtutol sa desisyon ng Korte Suprema na ipatigil ang impeachment trial ni VP Sara Duterte ngayong 2025. At syempre malakas na pagsuporta sa motion for reconsideration ng Kongreso. Pinapahayag din namin ang aming kahilingan na magpatawag ng public oral arguments ang Korte Suprema sa isyong ito kasi napakahalaga nito. Hindi pwede na mga abogado lamang at mga kongresista at hukom ang mag-usap-usap. Dapat marinig ng taong bayan ang iba't ibang argumento tungkol dito at narito nga ang kauna-unahang liham ng mga mamamayan mula sa iba't ibang sektor para bigyan diin ang panawagan natin na ituloy ang impeachment, pagpatawag ng oral arguments, baligtarin ang desisyon ng Korte Suprema. Umaasa tayo na mas magiging malinaw ang batayan ng panawagan natin na i-reverse yung decision kung magkakaroon ng public oral arguments. At syempre gusto natin mangyari, eventually payagan ng Korte Suprema, pabayaan nila na gampanan ng Senado ang tungkulin ito na simulan na, ituloy na ang impeachment trial, anong nakalagay sa konstitusyon, forthwith o agad. Iyon ang nilalaman ng aming letter na may mahigit 100 signatories, mga profesor, healthcare workers, mga taong simbahan, mga leader ng iba't ibang progresibong organisasyon, mga kabataang estudyante at marami pang iba. Sa mga magbibigay po ng email address ninyo sa amin, ifo-forward namin sa inyo yung buong kopya pati yung signatories para pwede nyo rin mabasa at maipamudmud pa. At ang panawagan natin sa mga kapwa kababayan, magsalita tungkol sa isyong ito. Uulitin natin, kaya natin ginagawa ito dahil ang impeachment, ang kaso tungkol dito ay hindi simpleng legal na usapin. Ito ay usapin din ng bitukang kumakalam ng ating mga kababayan. Diba, usapin ito ng korupsyon. At gusto nating matapos ang korupsyon, mawakasan ang korupsyon. Para mangyari yon, dapat matuloy ang impeachment para mabulgar ang katotohanan, magkaroon ng accountability sa ating bayan. Iyon po ang aming paninindigan at umaasa kami na susuportahan din ng iba pang mamamayan ang ating sinasabi. Kung kayo po ay may mga paglilinaw, narito rin po ang iba pa naming mga kasama. Muli ako po si Professor David Michael San Juan, convener ng Taong Bayan Ayaw sa Magnanakaw Network Alliance o Tama Na, isa sa mga organisasyon na nanguna sa paghahain ng letter names. Tayo po ay pumirma dito sa sulat na inihain natin sa Supreme Court. Ang bayan po ay magkakasa ng protesta sa harap ng Senado bukas. Nananawagan tayo sa ating mga kababayan, tayo ay sumugod sa Senado, bantayan natin ang Senate proceedings, ipanawagan natin na ituloy ang impeachment trial sa halip na ibasura ang impeachment. Ang bayan din po ay magkakasa ng protesta next week, Martes, sa en banc session ng Supreme Court. Nanawagan tayo sa ating mga kababayan, bantayan natin ang Supreme Court,
manawagan tayo na i-reverse ang kanilang ruling. Ang impeachment po, ito ay isang political na proseso. Huwag nating hayaan na ang mag-usap-usap lang dito ay mga mambabatas, ang Supreme Court, ang mga institusyon. Kailangan ipakita natin na ang taong bayan, ang tindig po, ay ituloy ang impeachment trial. Kaya po ang usapin dito, tamang-tama po, budget deliberation sa Congress. Ang tunay na usapin dito ay gumastos ng confidential funds na hindi maipaliwalag ng maayos. 125 million pesos in 11 days, 600 million pesos ang kabuuang confidential funds. Kaya ano ang kinakatakot? Ayaw buksan ang bank account, ayaw ituloy ang impeachment trial, ayaw ipakita ang ebidensya. Karapatan ng mamamayan na malaman ang katotohanan, kailangan magkaroon po ng pananagutan at hustisya sa ating bayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.